Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Habang ongoing pa ang mainit na round number 5, atin munang i-analyze ang katatapos lang na bakbakan nila Pragnananda and Nepo. Ito pong si Prag, maraming nag-aabang dito. Ang gusto nila hanggat maaari ng mga fans, si Prag ang mag-champion. Ito namang si Nepo, ang sabi ng mga fans niya, gusto namin mag-champion si Nepo para makabawi kay Ding Liren. Ayan, leading po si Nepo ngayon pero tignan natin kung hindi siya matitinag, mababaybay niya ng safe hanggang sa mag-champion. White dito, si Prag ang ginawa, nag-E4. E5 naman si Nepo. Knight F3 at Black po ang nagdikta ng preparasyon. No? Petrov defense ang pinasok. Knight takes E5, main line ang pinasok naman dito ni Prag. Knight F3, Knight takes E4, D4, D5. Ayan, nagdi-D5 talaga yan para yung bishop ay may mainam na pagde-developmentan ng square. Ayan, pagdevelopmentan. Bishop D6, nag-castle, castle, at nag-C4 para ma-pressure ang pawn, ang knight. Sini-C6 talaga yan para solid. Knight C3, china-challenge siya talaga bago pa tumigas. Ang knight na yan sa gitna at tinatanggap naman yan. Capture, D takes C4, bishop takes C4, Bishop F5. Yun po ang laman ng capture sa C4. Pag lumihis ang diagonal, inaagaw talaga ng black yan. Bishop G5. Ayan na. Naglabasa na po ng malalalim na preparasyon dito. Umiwas. Queen A5 para i-threat ang pawn sa C3. Knight to H4. Diba? Halatang malalim ang preparasyon ng mga manlalarong ito. Knight H4, so hindi pa makapture po yan kasi pag nakipagsabayan, dalawa ang matatangay na makakain dyan. Nag-bishop to E6, hinamon ng bishop, tinanggap, pero dito pumitas si Nepo sa G5 bishop, Knight F3 iwas muna para may tempo, bumalik sa A5 para balikan ang pawn C3 at nag-bishop H3, nag-queen takes C3, kinagat. Yan po ang novelty sa bakbakan na ito dahil sa mga nagdaang laban, nagku-queen C7 lang, hindi naman pinapansin yan. Pero mukhang medyo mahirap ng unawain at questionable. Bakit hindi pwedeng capturein? Ano laman yan? Tinaray ni Nepo. Nag-rook B1, atake sa B7, B6 para may depensa, rook B3, queen A5 at dito po ibinato ni Prag ang kakaiba na namang tira, D5, sacrifice pawn. Pinagkakain lang. Sinubukan ni Nepo. Siguro sa isip ni Nepo, hindi ako naniniwala dyan eh. Kinapture pa rin at dito nag-knight G5. Ayan na po. Labasan na dito ng mabibigat na laman talaga. Oh. Nag-H6. Ayan na ang inaabangan dito ni Prag. Pinaalis ang knight niya ng ganun-ganun lang. Talagang hindi na rin maabot ni Nepo. Ano na nangyayari? Puro pakain na lang ang puti ng pawn. So nag-H6, paalis muna sa knight. Pero ang tamang tira daw po, kung computer ang patitirahin, G6. Yun nga lang, mahirap namang unawain sa human side dahil hihina naman ng dark squares. Parang tipong nabutas eh. Di ba? Yan, balik tayo dito sa H6 na inaasahan ni Nepo, simpleng babalik lang. Pero ano kaya dito ang pambihirang binitawan ni Prag mga kamatsas? Pakiguess nyo, malapasil ito sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start? Maraming salamat po, congrats sa mga nakakita at nakaramdam ng sacrifice. Knight takes F7, meron na palang ganyan. Kinapture ng king. Teka muna mga kamatsas para mas lubos nating maunawaan, what if rook ang ipang-capture dyan sa knight na yan? Tutusukin kasi ng bishop mga kamatsas. Ngayon, halimbawa, pagpalagay natin, i-develop knight C6, ka-capture muna sa D5, so threat pa ang knight. O pagpalagay natin, ipang-depensa natin ang tore para makaiwas na rin sa pagkakapin. Kakapturin na, takes, and ayun, makukuha din ng bishop, malinis. Bawi ang isang pyesa, quality up pa ang puti. Ang layo, no? Saka malalalim yung nakahanda pala doon. O dito, king ang pinang-capture at nag-rook D3. Ayun, para atakihin ang pawn D5 pero sumablay dito si Prag. Hindi niya nasustina ang malakasan ng tira na simple A4. Yan pala ang matinding bitaw dyan. With the idea to play rook B5
Atakihin ng queen, then queen takes d5 na magkakatusok-tusok at magkakaroon ng mainam na atake. Yan pala. O halimbawa, mag a6 para walang rook b5, magku-queen g4, threatening matchas sa e6. Tatakbo ang king, king g8, queen e6, king h8, and may queen takes bishop, mababawi ang isang pyesa, tubo pa dahil sa ganda ng posisyon na nakuha dito. 'Di ba? Weak ang d5, weak ang b6, undevelop ang queen side. Grabe, ganun pala laman nun. Balik tayo. Pero rook d3 po ang ginawa dito, knight to d7. Ayun, natumbukan naman dito ni Nepo ang napakawais na counter defense. Ayan, nag-knight d7. Akalain nyo, ipinapasubo na sa bishop, sayo na yung isang pyesa. Ayoko na yan. Matindi, no? Binalik. Rook takes d5, knight c5. Yun lang. Another blunderacious move by Nepo. Dapat daw po, ang accurate dito, bishop takes h2. Sacrifice. King takes and simple knight c5. Tapos, tago na uli ang king, pasok na uli dyan. Ayun, equal. Bago makuha or bago maibalik ang isang pyesa, makapitas man lang. Yun ang katwiran dyan eh. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa dito, dumiretso knight c5, rook takes d6, so hindi nakapingas. King g8 takbo, queen d5 check, another accurate move. King h8 at nag-bishop f5. Yun ang problema ni Prag dito. Kasi kung talagang masusustina niya yung malalakas na hataw, queen e5 threatening, rook takes h6 na hindi makakakain dahil pin. Tapos ang gagawin, iiwas ulit, king g8, then rook g6, threatening matchas. Magro-rook f7 para depensahan, may hataw na capture doon, capture, queen d5 check, kuha din. Grabe, magkakapingas-pingas mangyari. May bishop f5 check pa pala. Pagbaba ng king, capture yun with check. Nako, delikado ang black. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Prag, nag-bishop f5, and nakita dito, knight b7, another wise defense by Nepo. Mahusay talaga si Nepo makakita ng mga saving move, no? Queen to queen, ang ginawa, queen takes a5. Bakit po? Baka mapatanong kayo, coach, libre yung knight, ba't di kinapture? Meron kasing simple queen takes f5 din. Okay lang, safe lang ang black. Nakabawi din naman. Matindi. Nag-queen takes a5, knight takes a5, at nag-g4 para depensa. Knight c4, panggulo, nag-rook d5. Ayan, kumbaga sa bilyar, fleshing muna. At nag-rook a, e8, h3 para manatiling solid, knight e5, king g2, g6, bishop c2. Nandito na po sa portion ng islug-islugan time, yung mga butil, mga patira-tirang tahimik, napaka-importante niyan mga kamatsas. Hindi ka pwedeng bumigay dyan. Nag-g5, ayan, para maiwasan ang paparating na f4, at nag-bishop f5. Syempre, bumuka yung f5 square. Sinamantala naman dito ni Prag, palakasin ang bishop niya. Nag-rook e7, ayan, maagap, napag-control sa 7th rank. Nag-rook d6, ayan, baka di makita, pero nakita. Dinipensahan, rook to e1, pressure pin. Nag-rook f6, hamon dyan sa torre na nakapasok. Rook d5, threat ang knight. Nag-knight g6 hamon. Rook to rook, capture. Rook d7, medyo nakapenetrate ng atake. King f8, ayun, good move pa rin. Eksakto pa rin po mga kamatyas. Dahil capturein man ang pawn sa a7, may bawi sa bishop f5. Timplado. Bishop e4, time na para iiwas ang pawn. King g3, knight g6, tutungtong na sa f4. At dito dahil malakas ang knight na matataglay pag nakatungtong sa f4, hindi na pinatagal ni Prag. Sige, exchange na tayo. At nag-h4. Okay? Hindi sapat ito para itabla ni Prag ang posisyon. Napakaganda ng torre niya. Unang nakaporma, di ba? Rook to c6 para manggulo-gulo ng mga check. Kinapture na capture. Yun nga lang, hindi pa rin po makabitaw ng f4 kasi pipitikin ng check dyan. Bibitaw sa f4. So, ang ginawa, nag-rook b7 para yung torre hindi makagala-gala, kakaintindi sa pagdepensa sa b6 at nag-a4 naman dito. Okay, at dito po, ayun na, mukhang nagkatingin na ng muka, agreed draw. Nagkahamonan ng draw,
payag na. O, equal naman talaga. Pero sayang po, napakaganda ng binitawang katapangan ng sakripisyong Knights F7. Hindi nga lang pumatak mga kamatsas. Sayang ano? Pero silipin muna natin habang naglalaro pa yung iba, ano po ba yung initial standing sa kanilang round number 5 ongoing. Si Nepo pa rin ang leading with 3.5 points. Pumapangalawa si Fabiano Caruana, Gukesh, Pragnananda, Hikaru Nakamura 2.5 points, Vidit 2 points, Nijat Abasov 1.5 hanggang kay Alireza Ferrugia 1.5 points. Hindi pa rin po makabawi, hindi makarecover si Alireza. Yan ang aabangan natin na mapisa din ang laro niya na gustong-gusto ni Magnus na yan na mag-champion talaga eh. Kaso wala, pagdating talaga sa candidates, medyo parang inaalat ang bata ni Magnus dito. Yan po, maraming salamat mga kamatsas. Kung meron pang mga ibang mainit na laban dito, updates at gusto nyong ipa-analyze, comment down lang po sa section below para mabasa ni Coach Naba at mapasadahan natin. Susunod natin yung update naman sa Women's Division na hindi dapat natin makalimutan. Bakit kamo? Marami pong nanonood sa atin na women player sa Pilipinas. Mga inspired din yan. So kailangan po nating malagyan ng fuel, magasolinahan sa pamamagitan ng pag-analyze sa mga malakasang tournament naman sa kababaihan or sa women's division. Yan po ang inyong abangan ha. Maraming salamat sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Punta lang po kayo sa ating Shopee link, Kamatsas Sporting Goods Shop, at pili po kayo ng ating mga products. At sa mga nagtatanong, this coming April 20 po na tournament natin, nasa na po ba yung list down ng participants? Very soon po, no? Pag uwi po namin, nasa probinsya po kasi kami, pag uwi namin ay ayusin namin, post kagad namin sa Facebook page Kamatsas. Mag-follow na rin po kayo sa ating Facebook. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.